Everybody say, praise the Lord. Ang tanong, kasalanan ba na tayo ay magkaroon ng matatawag nating pag-iisip sa ating pangangailangan? Yun ang tanong. Kasalanan ba yan? Mag-isip tayo sa kinabukasan ng ating pamilya? When in fact, inutos yan ng Diyos sa atin na magkabalakata sa wala. Be careful for nothing. Wala kang pera, wala kang parsonage, wala kang simbahan, wala kang asawa, wala kang kung ano-ano pang mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Ano yung wala sa buhay mo? Sabi ng salita ng Diyos, be careful for nothing. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi kasalanan mag-isip kung ano yung kailangan natin. Pero, tinuruan tayo ng Diyos, cast all your care upon Him, for He careth for you. Praise the Lord. Praise the Lord. Itugyan kaniya ang tanan ni mong kabalaka, kay siya ang magbalaka kanimo. Kung ang Diyos na magbalaka kanimo, kayang-kaya niya i-provide ang wala sa buhay natin. Praise the Lord. Ngayon, tonight is my birthday by the grace of God. I am 58 years old. Dumating ako dito sa Holy Place, 16 years old pa. So, ilang years na ako sa Panginoon at sa ministry since 1987. Nag-start yung aking pagmisyon sa larangan ng pastoral works. So, to God be the glory. Anong masasabi ko sa sarili ko ngayon? Basahin natin. 1 Corinthians 15 verse 10. Praise the Lord. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Yan. Ang tanong, itong sinabi ni Pablo na ako na ngayon by the grace of God. Ano pala si Pablo? Naging missionary, naging servant of God, naging preacher by the grace of God. Ganon din sa buhay ko. Ano ba ako ngayon? Servant of God, preaching the Word of God. Pero ito, by the grace of God. Bakit? Hindi man ako karapat-dapat na ganito ako ngayon. Hindi man ako worthy kasi unang-una marumi ako noon. Kalawa, nag-go stray ako noon. But by the grace of God, ano yung grace of God na dumating sa buhay ko at ngayon ako na ganito na ngayon? Yung awa ba ng Diyos na pinaringgan tayo ng kanyang ibanghelyo na may pagkakataon tayo, number 1, mapatawad sa kasalanan natin. May pagkakataon tayo pasok sa kanyang kaharian. May pagkakataon tayo na habang mabubuhay pa tayo sa sanglibotang ito, malilinis tayo, maging banal tayo at maging sisidlan tayo ng Espiritu ng Diyos at magagamit tayo ng Diyos. Yan yung mercy at grace ng Diyos na dumating sa atin lahat. Dapat yung grasya na yan, huwag nating hayaan lalampas na hindi natin gagawin ang dapat nating gagawin. Kaya nga sinabi diyan, do not receive the grace of God in vain. Yes, dumating sa iyo ang chance, dumating sa iyo ang opportunity, ang grace of God. Ang sabi diyan, huwag mong tanggapin yan sa walang kabuluhan. Paano mo matanggap yung grasya ng Diyos tapos tinanggap mo lang sa walang kabuluhan? Parang inapakan mo lang sa iyong mga paa. Pag hindi mo iningatan ang kalinisan na nilinis ka na ng Diyos, hindi mo iningatan ang buhay na binago ka na ng Diyos,
Pag hindi mo yan iningatan, you just receive the grace of God in vain. So sa buhay ni Pablo, bakit hindi naging in vain ang grace of God? Dahil hinawakan na niya eh. Hindi na niya ito pinakawalan. Tingnan mo yung mga statements ni Paul. I press toward the mark of the prize of the high calling of God. Ano pa? What I gained, I count them but loss, that I may win Christ. Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Meron siyang determination. Meron siyang faith. Meron siyang obedience sa tawag ng Diyos sa buhay niya. Kaya ganun dumating ang grasya ng Diyos sa buhay natin lahat. Huwag mong hayaan na mahulog lang yan sa walang kabuluhan. Ingatan mo yan ng husto. Ang kapatawaran, ang kalinisan, ang kabanalan, by the grace of God, huwag mo na yang rumihan. Dahil ang Espiritu ng Diyos papasok sa bawat isa sa atin at gagamitin niya tayo. At sinabi niya dito, the grace of God that was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Sa karamihan dito ng mga apostles and disciples, si Pablo ang pinakamaraming nabuksan na mga openings ng congregation. Tingnan mo yung mga epistles of Paul. Ang dami. Galing sa Romans, Galatians, Ephesians, Philippians. Puro yan kay Paul. Kahit nasa kulungan siya, wala siyang hinto. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin na I labor more than all my comrades. Hindi naman din. Pero to God be the glory. Nakapag-labor din ako by the grace of God para sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Lahat yan. Grasya ng Diyos yan. Kaya nga binawi dito ni Paul, yet not I. Praise the Lord. Yet not I, but by the grace of God which was with me. O kaya, salamat tayo sa Diyos na by the grace of God, ikaw na ngayon, ligtas, ikaw na ngayon na bago, ikaw na ngayon na banal, ikaw na ngayon na nagbe-benefit sa mga pangako ng Diyos, temporary man at lalo't na sa eternal. Ingatan nating lahat yan. Bakit? Ano pala yung dumating na grasya ng Diyos? Anong tinuro ng Diyos sa buhay natin na hindi natin ginawang walang kabuluhan? Basa. Titus chapter 2, 11 hanggang 12. Praise the Lord. For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ayan. Ano ang hinatid ng grasya? Kaligtasan na nagpakita sa lahat ng mga tao. Nagtuturo sa atin na likayan, i-deny na, iwasan na, tanggihan na ang mga di maka-Diyos at mga makamundong masamang pita para tayo mamuhay na soberly, yung meron tayong matinong pag-iisip, righteously, matuwid, and godly, maka-Diyos. Kailan? In this present world. Yan ang grasya ng Diyos na dumating sa atin. Pag yan ay dininay natin yung ungodliness, worldly lust, at namuhay tayong soberly, godly, righteously in this present world, tinanggap natin yung grasya sa hindi walang kabuluhan. Dahil sinunod natin ang tinuro ng grasya ng Diyos, teaching us, praise the Lord, to deny all manner of ungodliness. Salamat ako kay Lord Jesus. Dito natin makita na legit na instrumento ng Diyos si Pastor Samuel Algabre. Isa ako na bunga na nakinabang sa paggamit ng Diyos sa Kanya. Bago ako naglingkod sa Diyos ng buong puso, ginamit si Pastor Samuel Algabre. Napuno ako ng doktrina ng salita ng Diyos. Napuno ako ng
pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya isa na rin ako na ginagamit ng Diyos. Hindi ka naman pwede gamitin ng Diyos kung hindi ka dadaan ng salita ng Diyos. Hindi ka naman din gagamitin ng Diyos kung hindi ka malilinis ng salita ng Diyos. So legit ang paggamit ni Lord Jesus kay Pastor Samuel Gabre. Kami ni Pastor Tam na ginagamit ngayon ni Lord Jesus Christ at yung aming mga subordinates na mga pastors na rumarami na ngayon, kung gaano din sila ginamit ni Lord Jesus Christ dahil iisa lang ang pattern, iisa lang ang leading, yung Spirit of God. Kaya kahit matapos yung henerasyon natin, ang darating na henerasyon, the same Spirit of God ang maggamit sa bawat isa. Kaya by the grace of God, ngayon ganito na tayo. To God be the glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi ko na nga sa inyo, kung may mga kabalaka ta, dili sala. Because ang kabalaka, that is a sign that you are concerned of your necessities. But God said, cast all your cares upon God, for He will care for you. Ay, sigurado yan. Si Lord Jesus Christ ang mag-care sa lahat sa atin. See, bago tayo gamitin ng Diyos, dadaan muna tayo ng basa. 1 Timothy 4:6. Praise the Lord. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Yan. Pinapalaala ko sa inyo mga kapatid sa mga bagay na ito, magiging mabuti kang ministro ni Jesus Christ. So, bago ka magamit as minister of Jesus Christ, you must be nourished up in the words of faith. Kailangan man-nourish ka muna, mapakain ka muna, kailangan ka munang ma-mature sa words of faith and of good doctrine, sa salita ng Diyos, whereunto thou hast attained. Praise the Lord. Kaya ganun din kayo. Lahat na nakikinig sa salita ng Diyos, gagamitin ka ng ating Panginoon Diyos. But you must be nourished first by the word of faith and by good doctrine. 100% yan. Pinapalaala lang ni Paul na bago kayo naging good ministers, na-nourish muna kayo ng word of faith, ng good doctrine na inyong naangkin. Yan ang nangyari sa atin by the grace of God. Wala, sino man tayo noon, wala man tayong plano, wala man tayong kamuhang-muhang sa buhay natin na ngayon ganito na tayo ngayon, blessed by God. Praise the Lord. Salamat tayo sa Diyos. Kami lahat halos mga pastors ng Holy Place, we never been to any Bible schools. Wala po. Our teacher is God. Ang Diyos ang teacher namin. Siya yung wisdom namin by the grace of God. Kaya pasalamat. Ginawa niya kaming able ministers. Basahin natin. Isa yan na pasalamatan natin. 1 Timothy 1:12. Praise the Lord. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Yan. See? Tayo mga anak ng Diyos, no? Huwag niyong i-exclude ang iyong sarili na iba kayo sa akin. Huwag niyong i-exclude ang inyong sarili na iba kayo sa tawag sa buhay ko. Hindi po. Hindi ko pwedeng isipin iba ako sa tawag ni Pastor Samuel Gabre. No. Tayong lahat, iisa lang ang tumawag sa atin. Iisa lang ang maggamit sa atin. Kaya ano yung mga testimonies ko dito, kasama kayo dyan. Praise the Lord. Kung ginawa kong, if God enabled me and put me into the ministry and count me faithful, ganun din kayo. Kaya kung hindi pa kayo ginawang able ni Lord Jesus, wala kayong
natulong, wala kayong nagawa, wala kayong contribution, wala kayong participation, wala kayong coordination, wala kayong collaboration sa ministry. Pero dahil may collaboration kayo, may cooperation kayo, meron kayong tinatawag na participation, kasama kayo sa katawan ni Kristo na ginawa kayong able at binilang na kayo ng Diyos na ilagay sa ministry. Amen? Praise the Lord. Pero lagi nating isipin, lahat ng ating kakayahan, hindi ito sa ating sarili. Hindi ito sarili natin. Basa. 2 Corinthians 3:5-6. Praise the Lord. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Ayan. Ano mang magawa natin? Like me, whatever I preach, whatever I share the gospel, and whatever people may receive the wisdom and understanding through the preaching, that's not mine. That is not mine. Hindi yan sa akin. Ganon din kayo. Whatever you do, whatever you can give, whatever you can share, whatsoever na magawa nyo sa ministry, that is not yours. Praise the Lord. Hindi yan lahat sa atin. Kanya yan lahat. Kanya lahat yan. Ang maganda lang nito, naging instruments tayo. Naging vessel tayo unto honor, sanctified, meet for the master's use, and prepared to any good works. Who also hath made us able ministers of the New Testament. What is the difference of the New Testament and the Old Testament? Bakit merong Old Testament at merong New Testament? God made better, mas pinaigi pa ng Diyos ang pagliligtas niya sa mga kaluluwa ng mga tao. At nandito na tayo ngayon. Gagamitin tayo ng Diyos more effectively than in the Old Testament. Praise the Lord. Because in the Old Testament, kill it. But in the New Testament, give it life. Noon, patayan talaga sa physical. Pag sinabi mong patayin mo yung mga patayin mo talaga. Kill it. Pero ngayon, hindi na. Ang pagpapatay na lang doon na sa kahatulan sa impyerno, everlasting death. Pero itong New Testament na ito na ginagamit tayo ng Diyos. Parang mahina na ang battery siguro natin. Ha? Signal? Okay. Praise the Lord. Iandam lang ang battery daan dari chat in case maghurot ang battery. Yan. So, ginagamit tayo ng Diyos more effectively than the Old Testament. To God be the glory. Imagine, nilalagay niya tayo to a better covenant of God. Amen? Praise the Lord. Kaya hindi pwede na wala kang kagamitan, hindi pwede useless yung buhay mo, hindi. You are so useful. You are so important. You are so necessary as part of the body of Christ. Napaka-importante ang bawat isa sa atin. Kaya you have to treasure it. You have to appreciate it by the grace of God. Para walang sino man sa atin dito na manghina. Parang wala sino man dito sa atin mag-decline or mag-deteriorate. You know, in my experience, the Word of God is being fulfilled in my life. Ganon din sa buhay ninyo. Dapat ang Word of God ma-fulfill sa buhay ninyo. Kailan ma-fulfill ang Word of God sa buhay natin lahat? If we believe and obey. Praise the Lord. Magkakaroon niya ng faithfulness and mag-activate yung access natin sa langit. Magkaroon tayo ng access. Pag makapasok sa pakinig ng Diyos yung ating prayer,
i-deliver ng Diyos yung ating kahilingan. Yan may yung sinabi dyan, call unto me, and I will not remain deaf, but I will answer you. Praise the Lord. Kayo, kung mag-text kayo, kung sino yung ite-text ninyo, basta hindi lang patay, di ba? Nagsasagot. O ganun din ang Diyos. Dahil buhay siya, basta makarating lang sa loob ng tainga niya. Yung prayer natin, dahil sanctified na tayo, cleansed na tayo, may takot tayo sa Diyos. I-deliver talaga ng Diyos yung ating kahilingan. Kaya walang dahilan manghina tayo. Praise the Lord. But rather than let us be stronger and stronger. Basahin natin yan. 2 Corinthians 4:1. Praise the Lord. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Yes. Dahil natanggap natin itong ministry na ito, natanggap natin yung awa ng Panginoong Diyos. Bakit awa ng Panginoong Diyos? Because we are not worthy to be put in this ministry. But sa awa, sa grasya ng Diyos, dumating sa atin ang pagkakataon. Ngayon, ating nang binigyan ng makahulugan at naniwala tayo at ikinabuhay natin ang salita ng Diyos. Ginagamit tayo ng Diyos. Then we faint not. Hindi na tayo manghihina, but we become stronger and stronger. Kung kukunan lang natin ng grapping yung ating paglilingkod sa Diyos, we are getting higher. Praise the Lord. We are getting higher. Higher, higher, higher in everything. Higher in knowledge about the wisdom of God. Higher in level of faith. Higher in vision. Higher in blessings. Higher in lahat. Pataas ng pataas. Yung capacity, pinapataas ng Diyos. Pinapalawak, pinapalaki ng Diyos. That is the sign that God is really telling us that the truth na we will abound more and more. Praise the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Alam mo yung mga agila? Ang mga agila usually nakatira sa mga matataas na kahoy, sa mga matataas na bato, yung tinatawag na cliff. Bakit? Kasi mga malalaking ibon. Hindi yan katulad sa Maya. Hindi yan katulad sa na kahit mag-land sila dyan sa mababang lugar, in a twinkling, isang kisap mata yan, lipad kagad dyan, kaya gaan-gaan ng katawan. Ang agila iba. Dahil sa bigat ng katawan nila, sa laki ng katawan nila, kailangan nila mag-glide. Tapos ang magpapaangat sa kanila yung hangin. Alam nyo ba yung eroplano? Kung isipin natin, bakal yan or steel yan. Ano pa? Yung mga materials yan, may weight din yan. Ang cargo room, ang daming karga yan, yung mga malita ng mga tao. Tas tao pa. Ang bigat-bigat ng eroplano, sabihin ko po sa inyo. Pero, bakit nakakalipad siya? Dahil hinahanap nila ang direksyon ng hangin. Kung saan yung hangin, sasalubungin nila. Kasi ang hangin ang mag-angat sa kanila pataas kung iyong salubungin. Kaya sa buhay natin, may mga trials, may mga pagsubok sa buhay natin, may mga pangailangan, huwag mong talikdan yan. Harapin mo yan kasi gagamitin ng Diyos yan na mag-elevate ka. Amen? Praise the Lord. Mag-elevate yan. Every necessities, harapin mo yan. In the name of Jesus Christ, huwag mo yan. Huwag kang matakot. Harapin mo talaga. Parang si Goliath ba, hinarap talaga, si David, hinarap na talaga yung giant. Ganon sa buhay. Yan yung mag-elevate sa atin. Ganon. Cast all your care upon Him. At tayo, mga anak ng Diyos, napupulfill yung promises ng Diyos sa buhay natin. Hindi pwede na hindi mapulfill kasi totoo ito. Accurate ito, faithful ito. Dapat mapulfill talaga yan sa bawat isa sa atin. Amen?
Yung kaharian ng Diyos na sinasabi sa Bible, Word of God man yan, dapat na-fulfill yan. Yung sabi ng Diyos na wherever you go, whatsoever you do, you will have a good success and you will prosper. Dapat ma-fulfill yan. Call unto me and I will answer thee. Dapat ma-fulfill yan. Lahat. Itong tawag ng Diyos sa atin that the Word of God will be fulfilled sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Basahin natin. Colossians 1:25. Praise the Lord. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. Yan. Para ma-fulfill yung word of God sa buhay natin. I am made a minister according to the dispensation of God. What is dispensation? Appointed time. Dumating sa atin yung dispensation of God, God's appointed time. Tinawag niya tayo, which is given to me for you to fulfill the word of God. Kaya kasama tayo sa fulfillment ng will of God or word of God. Hindi tayo iba sa Kanya. Praise the Lord. Hindi tayo iba sa Kanya. Now, paano nangyari ang mga disciples na fulfill yung word of God sa buhay nila? Yung deliverance ng mga demon-possessed, yung healing ng mga sicknesses, yung baptism ng mga kaluluwa, yung mga tao na niwala sa Diyos, naglingkod sa Diyos. So, na-fulfill yung word of God na binigay ng Diyos na misyon. Ganon din sa buhay natin. Mapupulfill yan sa buhay natin. How? Ang pagsama ni Jesus sa atin. Samahan tayo. Yung nasabi ni Jesus, and lo, I am with you even unto the end of the world. Because He is the one that will fulfill. Because He is the Word of God. Praise the Lord. Kaya ang pinaka-importante sa atin, hindi mawala si Jesus sa atin. Kasi siya lahat mag-fulfill ng katagumpayan. Siya lahat mag-fulfill ng mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Basahin natin. Experience ni Paul. Basa 2 Timothy 4:17. Praise the Lord. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. See? Sino ang tumayo kasama niya? The Lord. The Lord stood with me. Di siya iniwanan. Sinamahan siya. Strengthened me. Pinalakas siya. Ganon din sa buhay natin. Siya ang magpalakas sa atin. Lahat ng ating kakayahan. Physically, financially, mentally, physically, above all, spiritually. Strengthened me, that by me the preaching might be fully known. See? Pang magawa ba ng tao yan? Hindi. Siya. And that all the Gentiles might hear. Magawa ba ng tao yan? Hindi. And I was delivered out of the mouth of the lion. Magawa ba ng tao yan? Hindi. Kaya itong fulfillment, the Word of God sa buhay natin, si Jesus mismo ang gagawa niyan. Siya mag-fulfill yan sa buhay natin. Praise the Lord. Wag lang tayong mawala dyan, magpalayo dyan sa Kanya. Kumbaga pa, i-entrust niya sa atin. Itugyan ba, isalig niya sa ato ang buluhaton. Kaya nga nung nagplano na kami magpatayo ng simbahan ng parsonage, isip ako, sana ako magkuha ng contractor nito. Sana ako magkuha ng workers nito. Buti na lang, naalala ko si Brad Sam, yung gumawa sa extension doon sa Panabo, sa bahay ni Pastor Bibot, the late, at saka ni Pastora Gemma. Tinitingnan ko, okay man. Sabi ko, sige. Yun ang tinawagan ko agad si Casey. Nagkisi-kisi dahil yun si Casey. Praise the Lord. Perting kisi-kisi ni Mr. Casey. Dali-dali po dahil si Brother Sam. Dala daig malita, anhi dahin dere. Praise the Lord. By the grace of God, by faith, nagawa, naitayo.
Mamaya doon tayo mag-prayer sa birthday ko. At mamaya i-dedicate ko yung project na yan. Amen? Praise the Lord. Kasi ang aking hinihingi kay Jesus kasama ninyo after personage, big church. Bakit tayo matakot? Siya yung sasama sa atin hanggang kaduluduluhan ng buhay natin. Siya yung magpupulfill ng Word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi nga tayo siya ang magpupulfill. Ang sa atin lang, be a clean vessel. Be thou faithful sa harapan ng Diyos. Sigurado yan. I-fulfill niya lahat yan. Siya ang mag-fulfill po nito. To God be the glory. I-entrust niya sa atin yung gawain. Basa. 1 Timothy 1:11. Praise the Lord. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me for that. 1 Timothy 1:11. Praise the Lord. Okay. Praise the Lord. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Yan, committed to your trust. Ha? Itugyan sa Diyos kanimo. Kay nagsalig ang Diyos kanimo. Worthy ka. Praise the Lord. Itong ministry na ito, gi-entrust lang ito ng Diyos as being stewards. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Anong klaseng mission itong ginawa natin? Alam mo ba ito ba yung buhay natin? Di ba basta-basta ito? Marangal ba ito na gawain? This is the highest, we could say, level of service that we can do. Highest ito. Bringing people to the kingdom of God. Saan mo makita yan? Punta ka kay Elon Musk. Elon Musk, do you have any agenda to bring the people to eternal life in the kingdom of God? I don't have that kind of agenda. I can still have agenda just in the Mars to make some colony there. Hanggang dyan lang yan. Pero ito, ministry na binigay ng Diyos sa atin, this is the highest level because this is God's purpose. This is God's promise. This is God's covenant. This is God's love sa buhay ng tao. Tingnan mo anong sabi ni Lord Jesus. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. Tingnan mo. He went to prepare a place for us. Praise the Lord. Meron tayong paglalagyan and we are bringing the people that place. Hindi ka na makakita niyan dito. Kahit sinong pinakasikat pa na inventor sa mundong ito. They cannot have such idea. But God, tapos in-entrust niya sa atin, hindi basta-basta. Napakalaking gawain ito. Last verses, 2 Corinthians 5:18 hanggang 20. Praise the Lord. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Yeah, we are the ambassadors of Christ. God was in Christ, reconciling the world. Di mo ma-reconcile ang tao sa Diyos without God. Why Christ was able to reconcile the people to God? Because God is with Him. Ngayon sa buhay natin, sino ang sasama sa atin para maging successful yung
ministry natin, which is the ministry of reconciliation, if God is with us. Praise the Lord. And that is our Lord Jesus Christ. Now that we are ambassadors of Christ, as though God did beset you by us, we pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Tayo ang magre-represent kay Kristo Jesus na pinadala niya as ambassador para i-reconcile ang tao balik sa Diyos. Iyan ang ministry natin. Napakalaking ministry ito. Worldwide ministry. To all nations, to all people, to all population. Kung ilan ang population ng mundong ito, yun ang mission natin. Praise the Lord. At hindi natin magagawa yan. Only God can do it. Gagawin ng Diyos yan. Maging partakers tayo at kasama tayo to fulfill the word of God. Pangako na yan ng Diyos, sabihin ko po sa inyo. Kaya to God be the glory. Salamat ako kay Jesus. I am what I am by the grace of God. You are what you are by the grace of God. Lahat tayo by the grace of God, naglilingkod sa Kanya ng buong puso. Let us not faint, but let us abound more and more. Let us be thankful for God for all this grace. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.